Pananagutan ba talaga ang habol ng Committee on Justice ngayon sa Kongreso mga kababayan hinggil dito sa impeachment case ni Vice President Sara? O pamulitika at personal? So ito yung pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Dahil kung totoong pananagutan ang habol nila mga kababayan dito sa unliquidated suspension and disallowance finding sa Commission on Audit dito sa Office of the Vice President at saka sa DepEd. So dito mga kababayan, isa dito sa main topic or nakapokus ngayon ang attention dito sa impeachment case. Isa itong Commission on Audit findings dito sa Office of the Vice President na suspension and disallowance. Inahabol nila itong 125 million na confidential and intelligence fund, kung saan itong 73.287 million ang subject matter nito ngayon, kasi out of 125 million, itong 73.287 million na lang ang kailangang ipaliwanag sa Office of the Vice President. Kahit napalabas na ng findings ang COA noong December 1, 2025, unmodified o clean findings sa Office of the Vice President. So sa DepEd mga kababayan, ito yung 12.3 billion kung saan kasama dito ang umano'y ghost beneficiaries sa senior high school voucher program, kung saan mayroong nakita umano na 62 million itong ghost recipients nitong senior high school voucher program. At saka itong sinasabi nila na 112.5 million na imbis umano gamitin sa edukasyon ay ibinigay daw sa mga security officer sa Office of the Vice President. So nakatuon ang pansin dito sa Committee on Justice dito ngayon sa nasabing mga anomalya o mga irregularidad dito sa Office of the Vice President at saka sa DepEd. So ngayon mga kababayan, public documents ito anytime pwede ninyong i-search ito sa Google, sa Commission on Audit, government agencies, makikita nyo doon kung totoong pananagutan or accountability ang habol nitong mga mambabatas na nagsampa ng impeachment case dito kay Vice President. So, isa-isahin ko mga kababayan, the same irregularities ito the same COA findings. Kung anong findings sa Office of the Vice President at saka sa DepEd, pareho lang notice of suspension, disallowances, at saka unliquidated cash advances. Hindi hamak na mas malaki pa itong mga sangay na ito. Unliquidated suspension at saka disallowance. Department of Public Works and Highways, DPWH, mayroon silang 5.3 billion. Sa sinasabi ko, the same findings dito sa Office of the Vice President at saka sa DepEd. DSWD, 3 billion. Department of Health, 9.5 billion. Department of Agriculture, 900 million. Armed Forces of the Philippines, 201.86 million. DOTR, 1.4 billion. Kumilik, 717.15 million. MMDA, 1.28 billion. DOJ, 617.44 million. Yun mga kababayan the same irregularities, the same findings sa Commission on Audit. Notice of disallowance, unliquidated cash advances, at saka suspension. So ngayon, kung totoong pananagutan ang habol nitong mga mambabatas na gustong-gustong ma-impeach si Vice President. So bakit walang hearing ito? Walang investigasyon na nangyari.
dito sa mga sangay ng gobyerno natin na pinangalanan ko. Hindi lang yan mga kababayan, mayroon pa ha. Ang dami. Ang daming mga disallowances, suspension, at saka liquidated cash advances sa mga local government units ha. Lalong-lalo na sa Cebu. Starring ang Cebu dito, maraming mga kuha findings ng irregularities dito sa Commission on Audit. So mga kababayan, nakapagtataka kung bakit kay Vice President Sara lang yung talagang binubusisi nila ng gusto. Hindi lang sa confidential and intelligence fund. Kahit dito sa Commission on Audit findings, ang daming mga sangay sa gobyerno natin na pareho ang findings dito kay Office of the Vice President at saka sa DepEd. Bakit walang nangyaring hearing? Bakit walang nangyaring pinapatawag yung mga pinuno dito sa mga sangay ng gobyernong napangalanan ko? Kung totoong pananagutan ang habol nila. So, anytime, pwede ninyong i-google yan. Lalabas yan, Commission on Audit Findings, government agencies, makikita niyo yan lahat. Hindi ito gawa-gawa lamang. Ito ay public documents. So, mayroon bang nangyaring hearing? Mayroon bang nangyaring kaganapan na nakikita ng taong bayan? Pinapatawag yung mga pinuno dito sa mga sangay sa gobyernong napangalanan ko? Iniimbestigahan? Nagkandak ng clarificatory investigation? Clarificatory hearing? Wala. So, dito natin malalaman mga kababayan na talagang unjustifiable or mayroong unfairness treatment of due process dito.